ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw po ang aming ipinaparating sa lahat ng aming mga ginigiliw na taga-subaybay ng programang Reasons of Faith Live. Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat kayo po ay nakaantabay para po sa ating ikalawang episode ngayong araw na ito, na ang pamagat o ating paksa ay may kinalaman sa usapin ng impyerno, the truth about hell. Kasi sa unang episode natin kanina, atin pong pinaksa yung patungkol sa innate or conditional immortality of the soul. So ngayon, ito po yung second part na may kinalaman pa rin po sa issue patungkol po sa kalagayan ng mga taong namatay. Ang mga masasama nga ba ay nasa impyerno na ngayon, sinusunog? Well, yan po ang ating paksang pag-uusapan. At kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-post sa atin pong Reasons of Faith Media Ministry sa ating Facebook account. O kung di kayo, ipadala nyo sa akin messenger sa Melvin Sarmiento para atin pong bigyan ng katugunan ang inyong mga tanong na may kinalaman po sa banal na kasulatan. Ang Reasons of Faith Media Ministry at ang Reasons of Faith Live ay isa pong analytical format ng programa po na naghahangad na ipagkaloob po sa inyo ang mga ebidensya, rationality ng atin hong pananampalataya, why we believe what we believe. Kinakailangan po kasing maging malinaw sa atin kung bakit tayo naniniwala sa mga bagay na ating pinaniniwalaan. Hindi po dapat basta naniniwala ka lang dahil matagal ng paniniwala yan na iyong kinasanayan ng paniniwala. Kung ang usapin ho ay pananampalataya, napakahalagang bigyan natin ng ebidensya ang atin hong paniniwalang pinaniniwalaan. Siyempre, ang Reasons of Faith team na ito ay patuloy na nagbibigay sa inyo at naglilingkod sa tulong at gabay ng ating Panginoong Diyos. Kasama ko po sa umagang ito ang ating technical na nag-iisa, ang ating nag-iisang kasama, si Brother Ben Del Rosario, sapagkat ngayon ay merong importante ding gawain sila Brother Mardim Lapinig, at ganoon din ang kanila pong instructor na si Sister Cha ay meron din pong importanteng gawain. Kaya salamat at nandito si Brother Ben upang makatulong at makatuwang natin sa ating technical side. At syempre, bago tayo dumako sa ating pagtalakay, tayo po muna ay magtatagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat binigyan nyo kami ng pagkakataong muli na muling maihayag ang inyong mga salita, ang tunay na sinasabi po ninyo at hindi yung paniniwala o palapalagay lamang ng tao. Maghari po ang inyong dakilang kalooban, samahan kami ng banal na Espiritu upang ang katiyakan na ang lalabas sa aking mga labi ay salita mula sa inyo, hindi po sa aking isipan, kundi mula sa aming Diyos, sapagkat kami po ay sasamahan ng inyong Santong Espiritu. Anuman pong kasalanan na inyong nakita, maaari po ba, Ama, patawarin kami upang hindi ito maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, siyempre, atin din pong pinasasalamatan ang atin hong mga kababayan na nanonood kahit sila po ay nasa ibang bahagi ng atin pong sanglibutan. Gusto pong batiin po itong nakikinig sa atin mula pa ng ating first episode. Si Lavette Mark Ronel, nakikinig siya mula sa South Korea. At ganoon din si Michael Francisco ng Cavite, Sister Esther Uy, si Jun Villar, Jan Amborgo, si Brother Pubs Cando. Ito yung mga nakita kong nanonood sa atin kanina at sa iba hong mga nanonood na hindi pa ho namin makita kasi minsan delay ho yung pag-forward ng
ng kanilang presensya, ng kanilang panunod. Mamaya ho, babanggitin din ho namin ang inyong mga pangalan. Okay, so dadako na ho tayo sa pagtalakay nitong may kinalaman din po sa issue at paniniwala na may kaugnay sa immortality of the soul, at ito nga po may kinalaman sa usapin tungkol sa hell or impyerno. Totoo nga ba na meron ng impyernong umiiral sa atin nung kasalukuyang panahon, at totoo nga ba na yung mga masasamang tao ay diretso na doon kapag sila'y namatay, na sila'y sinusunog doon? Ito ba ay sinasang-ayunan po ng banal na kasulatan? Sige po, hindi na ho natin patatagalin, babasahin po natin ang nakalagay dito sa Ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro, ang Kapitulo 2 ay talatang 4. Ito po ay pinagkukunan ng isipan at paniniwala ngayon na totoo may impyerno ika ayon sa Biblia. Di basahin na po natin. Ang sabi po rito, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. So, nabasa po rito mga kaibigan, ayon din sa kanilang iniisip na may impyerno na talaga ngayon. Kasi sabi ka dito ni Pedro, yung mga anghel na nagkasala, ibinulid na sa impyerno. So, ito yung nagpatibay ng isipan ng higit na nakararami na may impyerno ho talaga ngayon at may mga sinusunog na masasama. Una na nga dito yung mga anghel. So, gaya ng ating pinaksa sa ating unang episode at sa format ng programang Reasons of Faith, the definition of terms ay isa sa mga importanteng sangkap para matukoy natin na yun bang terminong ginagamit na yon ay yun din ba yung kahulugan na kagaya ng iniisip natin na kahulugan ayon sa pagkasulat o intensyon ng mga Hudyong nagsulat sa salitang impyerno or hell. Ang understanding ba ng mga Bible writers na mga Hudyo pag sinabing hell or impyerno ay umiiral na agad sa kasalukuyang panahon? Yan po ang atin hong bibigyang pansin. That's why, ulitin ko, analytical at exegetical ho ang format ng Reasons of Faith. So, titingnan natin sa pakahulugan mismo ng sumulat ng Biblia. What does the Bible mean by hell? Ano ba ang ibig sabihin ng Biblia sa salitang hell or impyerno? Meron pong apat na salita mula sa original na salita ng Biblia na naisalin sa salitang English na hell or maging sa Pilipino na impyerno. Apat na salita. Ito ay sa salitang Grego, sa salitang Hebreo. Isa na dyan yung salitang Sheol sa Hebreo. Sheol or Sheol. Pangalawa, yung salitang Hades sa Grego. At yung Gehenna, salita ding Grego. At yung ikaapat, Tartaros, salita ding Grego. So lumalabas, isang salitang Hebreo, Hades, Sheol, at tatlong salitang Grego, Hades, Gehenna, or Tartaros. Ito pong apat na salitang ito na isalin sa wikang English na hell or sa wikang Pilipino na impyerno. Ibig bang sabihin ng Sheol, Hades, Gehenna, or Tartaros ay lugar na nag-aapoy na sinusunog agad doon ang taong namatay na masama? Yun ba ang pakahulugan ng mga salitang yon? Ngayon, ito. Titingnan natin yung kahulugan ng Sheol. Yung meaning niya sa salitang Hebreo. Ulitin ko, exegetical po ito mga kaibigan. Meaning, ine-extract po natin yung gustong sabihin ng writer na yon, yung sarili niyang pakahulugan. Dahil sila po ang ating kukuning kahulugan. Hindi po yung kahulugan na minana lang natin sa kung sino-sinong mga taong nagbigay ng kanilang pakahulugan sa salitang impyerno. Anong ibig sabihin ng Sheol sa Hebrew? Ang Sheol po ay mayroong tinatawag na general meaning of death. So pag sinabing Sheol, ang kahulugan ay death, the state of the death, or the state of death, or the grave, the dominion of death and the grave. So pag sinabi palang Sheol sa Hebreo, ang pangkalahatang kahulugan niya ay kamatayan, libingan, kamatayan o libingan. Yun po ang kahulugan mula sa original na Hebreo. Kamatayan
libingan. Wala po doong naidagdag na lugar na nag-aapoy na sinusunog na ang masamang namatay. Wala hong ganon. Doon pa lang sa unang salita. Bigyan natin ng talata. Sa Genesis chapter 37 verse 35, babasahin po natin ang talatang ito patungkol po doon sa salitang Sheol na nagamit sa matandang tipan. At nagsitindig ang lahat niyang mga anak na lalaki at babae upang siya'y aliwin, datapwat tumanggi siyang maaliw. At kanyang sinabi, sapagkat lulusong akong tumatangi sa aking anak hanggang sa Sheol, at tinangisan siya ng kanyang ama. Ang sitwasyon po kasing ito na balitaan ni Jacob sa pamamagitan din ng kanyang mga anak na ipinagbili kasi si Joseph at pinalabas ng mga kapatid ni Joseph na nilapa, pinatay ng mababagis na hayop si Joseph, nireport nila sa kanyang tatay at ito nga ang sitwasyon. Nalungkot ang kanyang ama na si Jacob. Kahit anong gawing aliw sa kanya ng mga anak niyang lalaki at babae, hindi siya maaliw. Tumanggi siyang maaliw. At ang sabi niya, lulusong siyang tumatangi sa kanyang anak na si Jose o si Joseph hanggang sa Sheol. Can you imagine? Kung ang kahulugan ng salitang Sheol ay impyernong nagliliyab para sa masasamang tao. Si Joseph ba si Jacob ba lulusong doon sa impyerno na para lang sa masasamang tao? Si Jacob ho ito eh. Sinabi niya, lulusong siyang tumatangis sa aking anak hanggang sa Sheol. O ibig bang sabihin, si Jacob pupunta sa impyerno? Hindi naman masamang tao itong si Jacob. Yang impyerno ayon sa isipan ng higit na nakararami ngayon, lugar na pinagsusunugan ng masasamang tao. Na nanduni ka si Satanas. May hawak na malaking tinidor. Sinusunog daw yung mga kaluluwa doon. Dito sa tagpong ito, Sheol ang ginamit eh. Ito yung pinagkukunan ng salitang hell or impyerno. Pero dito sa context, makikita natin, ang ibig sabihin ni Jacob, mamamatay siyang tumatangis. Mamamatay siyang malungkot dahil ang pagkaalam niya, ang kanyang paboritong anak ni si Jose ay pinatay nga. So ang meaning dito sa context ng Sheol, libingan. Mamamatay si Jose, tumanggi siya ng kaaliwan. Lulusong sa libingan, mamamatay siyang malungkot. Sheol, libingan ang ibig sabihin. Hindi lugar na nag-aapoy. Yun po ang gamit po ng Biblia. Pangalawa, yung Hades. Itong Hades ay Gregong salita. Literally means darkness, hidden, invisible, obscure, and applies to the unseen world or the abode of the dead. So, ang kahulugan pala ng salitang Hades sa Grego, kadiliman, libingan. So, ganun din halos sa tinatawag na Sheol. Ito ay lugar ng mga patay. Yun po ang Hades. Wala pong karagdagang kahulugan ito sa Grego na lugar na nag-aapoy para sa masasamang tao. Di ba? So, itong Hades, it is a Greek equivalent of the Hebrew Sheol. Kaya nga ang kanyang kahulugan, libingan pa rin or kamatayan. Yun po ang meaning din ng Hades. Halos pareho o talagang pareho ng Sheol. Isang talata sa Gawa 2:27, ito sinasabi, sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, nititiisin man ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Kaya napansin niyo po dito, ito ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Yung kanyang kaluluwa, yung kanina pinag-aralan natin sa unang episode, yung kaluluwa, yung siya mismo, hindi yung separate conscious entity. Yung kanyang kaluluwa, hindi iiwan sa Hades. So kung ang Hades ay nangangahulugang lugar na nag-aapoy para sa masasama, ibig ba sabihin ang ating Panginoong Hesukristo ay napunta sa impyerno at hindi iiwan yung kanyang katawan doon, tapos mabubulok? Ang espiritu hindi ho nabubulok. Kung totoo yung separate conscious entity, paanong mabubulok ang espiritu? So meaning, ito yung katawan mismo ng ating Panginoon na hindi iiwan sa libingan. That's why on the third day, siya po ay binuhay. Naka-prophecy naman ho yun. So, sa context, muli, ang Hades, nangangahulugang libingan, hindi yung lugar na nag-aapoy para sa masasamang tao. So, nakita ho ninyo, dalawang salita pa lang ito.
Hebreo Sheol, Hades, libingan o kamatayan pa rin. Okay? So ito po yung, kaya nga ating ina-analyze mabuti ito. Paano mapupunta sa, kung totoo yung impyerno para sa masasama, sa kasalukuyang panahon na sinusunog na doon, si Kristo ba napunta ng impyerno? Si Jacob ba napunta ng impyerno? So, dito ginagamit natin yung analytics. Ginagamit natin yung rationally. Pinapagana natin yung God-given wisdom. Ayon din sa systematic na paraan ng pag-aaral ng Biblia. Hindi nakabatay sa emosyon, kundi nakabatay sa pag-iisip na ginagabayan ng banal na Espiritu. O ngayon, ito. Verse 31 ng Gawa 2 pa rin. Palibhas ay nakikita na niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Kristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kanyamang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Yun yung pinaliwanag natin kanina. Patungkol ito sa Kristo na hindi pinabayaan yung katawan niya sa Hades. Libingan pa rin ang ibig sabihin doon. Ngayon, pangatlo, nakita na natin yung Sheol. Nakita na natin yung Hades. Walang kahulugan na apoy, na lugar na nag-aapoy para sa masasamang taong namatay agad, doon napunta. Pangatlo, yung Gena. Ito pong Gena ay naisalin ding hell or impyerno. Ito po ay lugar din o kalagayan ng mga kinundina. Kasi ito ang historical background nito. Kaya nga nasabi natin, bukod sa definition of term sa pag-aaral po ng Bible, napakahalaga yung historical background. Saan galing yung mga salitang yan? Itong Gena na ito po ay nagre-represent mula sa salitang Hebreo na Gahinom. Yung Gahinom, lugar yon. Ang dating tawag doon, Valley of Tophet. Nagko-correspond yun sa Aramaic na salita. Gahinom. Sa Hebreo, Gihinom. Lugar yon. Sa Grego, siya yung Gena. Isinaling salitang hell or impyerno. So, ang historical background, dapat nating makita kung anong ibig sabihin. Dahil minsan, nagsabi ang ating Panginoon sa kanila sa Matthew chapter 5, verse 22. Ang sabi niya, at ang sino mang magsabi, ulul ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. So, meron tinutukoy si Kristo na yung magsabi ng ulul ka, ito yung pagmumura, pagmamaliit ng kapwa, mapapasa panganib, saan? Sa impyerno ng apoy. Ngayon, may tinitingnan dito ang ating Panginoon o ipinapakitang turo na merong future at merong historical background na gusto niyang tukuyin yung salitang impyerno dito. Tingnan ho natin ito. Ngayon, ituloy natin yung ibang mga sinasabi pa rito na yung salitang Gehenna. It applies literally to the valley of Gehenna. Ito yung libis ni Hinnom sa Hebreo. Sa Grego, the valley of Gehenna. Ang Gihinom o Gehenna o Gahinom, napansin niyo po yung mga salitang ginagamit natin, Aramaic, Hebreo at Grego. Dahil tinitingnan natin yung historical background. Marami ko kasing nag-aaral ng Biblia, basta't basa rito, basa ron, hindi kinukonsider yung background ng pagkagamit ng mga salita doon. So, paano ka magkakaroon ng tamang konklusyon, kung ikaw ay hindi mag-aaral mabuti ng mga salitang ginagamit sa Biblia? Napakahalaga po nun. The definition of term plus historical background. Kaya ginagamit natin ito. So, Gahinom sa Aramaic, Gihinom sa Hebreo, Gena sa Grego. It applies literally to the valley of Gehenna. Yung valley of Gehenna, o sa Tagalog, libis ni Hinnom, o dagdagan pa natin, libis ng mga anak ni Hinnom, ito po'y lugar na malapit sa Jerusalem. Na nung panahon mismo ng ating Panginoon, dito sa lugar na ito, tinatapon yung mga bangkay ng mga hayop at yung mga hindi nalibing na bangkay ng mga kriminal. Yung libis ni Hinnom, ito po yung lugar na laging nag-aapoy. Dahil nandun lahat yung mga bangkay ng mga hayop at yung mga bangkay ng mga taong kriminal na hindi pa nalilibing. So nilalagyan po yun ng sulfur at dapat laging nag-aapoy para masunog yung mga bangkay na yon. So historically speaking, ito po ay literal na lugar ang Gehenna. Okay? Ito po yung literal na lugar, yung Gehenna. Sa south side po ito ng Jerusalem. Sa Biblia, ito yung historical record kung bakit siya tinawag na Gena at ano yung tawag sa kanya dati at bakit ganito na yung kanyang sitwasyon.
Napansin natin yung tuloy-tuloy na pagbibigay natin ng bakit ganito, anong nangyari, at bakit nagkaganon. Yun po yung pamamaraan ng systematic and objective style of study dito po sa Reasons of Faith. Ngayon, sa Jeremias chapter 7, verse 31. Jeremiah. Jeremias Kapitulo 7, talatang 31, ganito ang ating mababasa. Ito yung historical background pa niya, ayon din sa ginagamit nating let the Bible speaks for itself. Ano yung isyong pinag-uusapan? Hayaan ang Biblia ang magpaliwanag. Sabi rito, at kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng Topeth na nasa libis ng anak ni Hinom. Yan yung binanggit natin kanina sa wikang Pilipino. Yung libis ng anak ni Hinom, ulitin kong uli sa Aramaic, Gahinom, sa Hebreo ay Gihinom, at sa Grego ay Gena. So, binabanggit ni Propetang Jeremias yung tungkol sa matataas na dako ng Topeth na nasa libis or valley ng anak ni Hinom. Valley of the Sons of Hinnom, sabi naman sa English. Ngayon, upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko iniuutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Aba, matindi palang pagiging kasawailan na ginawa ng mga Hudyo. Nahawa po sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dumating sa punto na sa lugar ng libis ng anak ni Hinom, ito yung Valley of Hinnom, Gahinom, Gihina, ito po yung lugar na naghahandog sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano, nahawa ang mga Hudyo. Nagalit ang Diyos. Umabot sa punto na yung mga anak nila mismo ay sinusunog sa apoy, literally, para ihandog sa Diyos-Diyosan doon sa libis ng anak ni Hinom. Sa pagkadismaya ng Diyos, sinabi niya, hindi ko iniutos yan ni pumasok man sa isipan ko. Yung karumaldumal na ginawa ng Israel, hinihandog ang mga anak nila upang sunugin doon sa lugar na yon para sa kanilang Diyos-Diyosan. Yun ang sinasabi po rito. O ngayon, ang sabi ngayon dito sa verse 32, kaya't narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi na siya tatawaging Topeth o ang libis ng anak ni Hinom, kundi ang libis ng patayan. So, hindi na tatawaging Gahinom, Gihina, kundi the Valley of Slaughter. Libis ng patayan. That is why, yun yung binabanggit sa Gregong Gihinom, yung lugar na malapit sa Jerusalem, na yung mga bangkay ng mga hayop, bangkay ng mga kriminal na walang naglibing, ay doon sinusunog. Hanggang wala na ikang mapaglibingan. At ang tawag, libis ng patayan, the Valley of Slaughter. Yan po ang historical background kung bakit merong Gena doon sa Jerusalem na lugar na nag-aapoy para sunugin yung mga nabanggit nating mga elements. Ngayon, sa verse 32 pa rin, sapagkat sila'y mga glilibing sa Topet hanggang sa mawalan ng dakong mapaglilibingan. Ayun yung historical background ng Ginom, Gihina, Valley of the Sons of Hinnom. Naging libis ng patayan hanggang wala ng mapaglibingan. So, ito ang historical background nito, mga kaibigan. So, ngayon, doon sa salita sa Sheol, sa Hades, sa Gena, walang tinutukoy pala doon na kahulugan na masamang taong namatay na sinusunog at pinahihirapan yung kanyang kaluluwa sa impyerno ng apoy. Hindi yun ang kahulugan doon sa tatlo nating nakitang original sa salitang Hebreo at Grego. Last, itong ikaapat, baka dito makita na natin. Etong salitang Tartarus, baka dito tama yung sinasabi ng mas marami ngayon na impyernong nag-aapoy sa kasalukuyan para sa taong masasama. Ito yung binanggit sa 2 Pedro kanina, 2:4. Yung mga anghel na suwail sa Diyos ng magkasala, sila ibinulid sa impyerno. Hango po ito sa salitang Grego na Tartarus. Minsan lang ginamit. Yes, minsan lang ginamit sa New Testament ang salitang Tartarus. At itong Tartarus ay naisaling hell or impyerno. Pero ano ang kahulugan niya sa Greek vocabulary? Ito palang Tartarus, it refers to the place of banishment of evil angels and evidently means the regions of space surrounding this world. Ayun pala. Pag sinabi palang Tartarus, regions of space, yung kalawakan.
Yung kalawakan, yung atmosphere, yung labas sa langit, di ba yung mga nagkasalang anghel itinapon? Paglabas sa langit, matik, yan yung Tartarus, regions of space, kalawakan yan. Hindi pala ang ibig sabihin ng Tartarus na naisaling impyerno or hell ay nagliliyab na lugar at pinahihirapan ang masasamang tao. So hindi yun pala ang sinasabi ng apostol na si Pedro doon sa unang talata na binasa natin sa 2:4 ng ikalawang Pedro. So hindi yun talaga tumatama yung sinasabi at paniniwala ng higit na nakararami ngayon na may impyerno na. At ito'y ginawang negosyo ng malalaking relihiyon at pananampalataya. Ipanalangin ka natin yung mga kamag-anak nyo. Baka mapunta ng impyerno at pinapabayaran yung panalangin. Ginagawang negosyo. So dito sa Biblia, hindi pala ganun ang kahulugan nun. So ngayon, nasaan? Kung ang Biblia ang pag-uusapan, bakit? Bakit kailangan yung hell? At yung hell na pag-uusapan naman natin ngayon, etong hell na sinasabi naman ni Kristo at ng Biblia na yung mga nagmumura sa kanilang kapwa ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Bakit mahalaga ang impyerno? So, ngayon, naging panatag na ho tayo ng salita palang hell or impyerno doon sa unang apat na ginamit sa salita, original biblical languages, ay hindi katulad ng isipan ng marami ngayon. So ngayon, dito naman tayo sa sunod na punto, pero sa Biblia, bakit may sinasabing impyerno? Ang sinasabing impyerno na yon sa future. Wala ngayon. Pero ang tanong, bakit necessary? Bakit kailangan yung impyerno na yon? Tingnan natin sa unang Juan 3:8, may ganitong pangungusap na binabanggit. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Ito ang purpose kung bakit naparito ang ating Panginoon at kung ano yung dulo ng lahat, wawasakin ang gawa ng dyablo. Ito po yung idea kung bakit kailangan ng impyerno para sa dyablo. Ang dyablo po ay hindi lumalangoy sa impyerno. Ang dyablo po sa huling araw ay papatayin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang apoy o sa salitang impyerno or hell. Para po yun sa dyablo. O ngayon, so dito sa katanungang ito, may mga nag-iisip, bakit kailangan ng Diyos na may impyerno? Paano magtatagpo yung pag-ibig at justisya ng Diyos? Di ba ang Diyos, Diyos ng pag-ibig? At ang Diyos din, Diyos ng justisya. So, kaya hindi ako nagtataka, marami ngayong mga evangelical preachers na nagsasabi, hindi natutuwa ang impyerno. Hindi totoo yun kasi ang Diyos, Diyos ng pag-ibig. Hindi matitiis ika ng Diyos na may mga taong masasama na susunugin sa impyerno at matutuwa ang Diyos. Kaya, sabi nila, ang impyerno daw, panakot lang ng Diyos. Yes, merong ganong mga understanding. Ang ilan sa mga sikat na mga preachers ng evangelicals, katulad ni Rob Bell, may libro na ang pamagat ay Love Wins. Ito ay nailatahala noong 2011. Ang pamagat, ulitin ko, Love Wins. Ang pag-ibig ay nananaig. Doon sa librong yon, ipinapakita ni Rob Bell, isang sabihin natin kabataang pastor pa, na ang impyerno ay hindi totoo. Ito ay lumalabas na parang panakot lang. At the end of the day, ang tao ay ililigtas pa rin ng Diyos. So ngayon, meron ng ilang school of thought na umiiral, lalo na sa ating postmodern ngayon. Yung binanggit nating unang mga argumento ng una na yung masasamang tao, sinusunog na ika sa impyerno, matagal ng paniniwala yon. Ngayon, may ibang ideyang pumapasok, ibang school of thoughts ng impyerno daw, hindi naman talaga totoo. Siyempre, ang kukunin natin ay yung sinasabi ng Bible, sinasabi ni Kristo, sa future, meron talagang impyerno. At ang impyernong yon, galing ang apoy sa Diyos. Hindi po yun gawang apoy ng tao. Kaya kahit ang dyablo mamamatay doon. O ngayon, paano magtatagpo ang hustisya at ang pag-ibig ng Diyos? Sabi sa Biblia, awit 85 verse 10, kaawaan at katotohanan ay nagsalubong, katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Sa Diyos po, magtatagpo pareho yun. Yung mercy, yung awa, at justice sa pamamagitan ng katotohanan, nagsasalubong yan. Hindi pwedeng tanggalin yung isa doon sa isa. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya nga napatunayan sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang bugtong na anak. Ganun niya kamahal ang kanyang mga nilikha.
na kahit anak niya handa niyang ibigay para lang sila matubos. Handang mamatay yung kanyang anak. So, yun yung dapat nating maintindihan na yung pag-ibig ng Diyos hindi nawawala. Pero, ang may problema dito ay ang mga tao na pinaglaanan ng Diyos ng pag-ibig. Hindi nila, kumbaga binaliwala nila yun eh. So, ang hustisya, hindi pwedeng hindi ipatupad ng Diyos yon. Kaya nagtatagpo ang katotohanan at katuwiran sa Diyos. Hindi pwedeng alisin yon dahil binaliwala ng tao yung pag-ibig ng Diyos. Meron tayong at least 3 bagay na dapat pag-isipan ngayon. Una, walang dinadalang sino man ang Diyos sa impyerno. Ito po ang dapat nating maintindihan. Walang dinadalang sino man ang Diyos sa impyerno. Ang tao po ang nagdedesisyon kung ano ang kanyang destiny. Ang gusto ng Diyos, ang tao ay maligtas. Tingnan po ninyo, 1 Timoteo 2:4. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayaw ng Diyos na may taong mapunta sa impyerno. Kaya sa unang punto, walang dinadalang tao ang Diyos sa impyerno. Tao ang nagpapasya by His own free will kung anong destiny yung kanyang pupuntahan. Kaya huwag ko kayo maniniwala sa mga filosofiya na kaya nagkaganyan ang tao, kaya ganito ang tao. Destiny na niya talaga yon. Mali. Philosophy ho yan opinion yan Walang batayan po dyan. Kaya ika yumaman si ganito, kaya umunlad ika si ganito. Destiny na niya yon. Mali yon. Tayo'y binigyan ng Diyos ng free will. Umunlad ka man o hindi ka umunlad, gawa mo yan. Ikaw ang nag-decide niyan. Yung mga paniniwalang destiny mo na yan, philosophy yan na walang pinagbabatayan sa Biblia. Walang standard. Ang Diyos, ulitin ko, gusto niya lahat maligtas. Pero kung ang tao nag-decide na ayaw niya sa Diyos, nakokornihan siya sa kabanalan, desisyon niya yon. Pero ang Diyos hindi magpapabaya ng pagpapakita ng lahat ng ebidensya na maganda ang lugar na gusto kong pagdalhan sa iyo. Puro kagalakan, walang hirap, walang luha, walang kamatayan. Gusto ko mabuhay kayong walang katapusan. Pinakita ng Diyos sa tao, pero ang tao pa rin, at the end of the day, ang magde-decide kung papayag siya doon sa gusto ng Diyos para sa kanya. Pero kung ang Diyos ang tatanungin, wala siyang dadalhin sa impyerno. Isa pang talata, 2 Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Katulad din sinabi ni Pablo kay Timoteo. Dito naman sa sulat ni Pedro, ayaw niyang mapahamak ang sino man, kundi lahat magsipagsisi. Ibig sabihin, magbalik loob sa Diyos. 180 degrees turn. Kumbaga kung dati ay dito ang kanyang direksyon, ngayon dapat ganyan. 180 degrees. Tao pa rin na magpapasyan yan Hindi naman pwedeng pilitin ng Diyos ang tao. Kung ayaw niya talaga sa Diyos. Ito yung free will na sinasabi natin. Sabi sa Deuteronomio 30:19, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. See? Nakita po ninyo yung power to choose, the freedom to choose na ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Inilatag ng Diyos sa harap ng tao, narito ika ang buhay. Narito ang kamatayan. Buhay, kamatayan. Pagpapala, sumpa. Pero ang gusto ng Diyos, piliin mo ang buhay. Kasi ayaw ng Diyos mamatay ang tao. Pero binigyan ng Diyos ang tao ng freedom to choose. Ayaw ng Diyos na maglingkod ang tao na pilit. Kaya walang nilalagay o dinadala sa impyerno ang Diyos na tao. Tao ang nagde-decide kung saan siya mapupunta. Langit o impyerno. Sabi sa Ezekiel 33:11, tingnan nyo yung pagmamahal ng Diyos. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama. Ito yung kabaliktaran na sinasabi ng iba na kapag masama, tuwan-tuwa ang Diyos pag sinusunog sa impyerno.
Ang Diyos hindi masaya pag may namamatay na masama. Ang gusto niya, sabi sa pagpapatuloy, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo. Manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad sapagkat bakit kayo mga mamatay o sambahayan ni Israel? Yun lang ang gusto ng Diyos, bumalik kayo sa Kanya. Bakit kayo mamamatay? Wala akong kasayahan na mamatay kayo. Ganon kabuti ang Diyos. Nakita po ninyo yung damdamin ng Diyos na ipinararating sa Kanyang mga anak. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama. Ang gusto lagi ng Diyos, ang masama magbalik. At tutulungan ng Diyos ang masama na bumalik. Ang gusto lang ng Diyos, mag-decide ka. Mag-desisyon ka na bumalik sa akin, tutulungan kita. Kaya unang punto, walang dinadala ang Diyos sa impyerno. Hindi siya masaya na may masamang namamatay. Ikaw, kaibigan, ang magdidesisyon kung saan ka pupunta. Pangalawang punto, ang hindi pagkakaloob ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa masasama ay kabutihan ng Diyos sa kanila. Anong ibig sabihin? Kung hindi ka makatanggap ng buhay na walang hanggan, kung ikaw ay masama, hindi ka makatanggap, kabutihan pa rin ng Diyos sa masama. Bakit? Siyempre naman, ayaw mo sa Kanya eh. Ito yung sinasabi natin, hindi ka naman niya pipiliin. Kung ayaw mong piliin ng Diyos, matik yun na mawawalan ka talaga ng buhay na walang hanggan. Pakinggan po ninyo mabuti ito ha. Ang Diyos may buhay na walang hanggan. Inherent yun sa Kanya. Inherent. Ito ang Diyos, nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Ang tao na ayaw sumama sa Diyos by His own free will, freedom to choose, matik po na mawawalan siya ng buhay na walang hanggan kasi ang buhay na walang hanggan nandito sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, diyan ka sa Kanya kasi pag humiwalay ka, matik dahil nandito lang ang buhay. At kung nag-decide ka na humiwalay sa Diyos, ginagalang ng Diyos ang desisyon mo dahil hindi mo siya gusto. Malaya kang piliin yung gusto mong gawin. Walang pinagkaiba yan sa bakterya na hindi masaya ang bakterya na pumunta sa sunlight. Di ba yung sunlight? Scientifically, pumapatay, nakakatulong at pumapatay talaga sa bakterya yan. Ang bakterya hindi masaya na mapunta sa sunlight. Kaysa madidilim na sulok ng mga bahay-bahay, doon nabubuhay ang bakterya. Ayaw niya sa sunlight. Same thing sa ating paralelisimo comparison, sa taong ayaw sa Diyos, matik na mamamatay siya. Dahil hindi siya masaya na kasama ang Diyos. Hindi masaya ang bakterya na pumunta sa liwanag. Dahil mamamatay siya ron. Hindi siya masaya eh. So, yung pagkakaloob ng Diyos, o hindi pagkakaloob ng Diyos, ng buhay na walang hanggan sa masama, ay kabutihan pa rin ng Diyos sa kanila. Kasi hindi ka masayang kasama ang Diyos. Ginagalang ng Diyos ang iyong pagpapasya. Pangatlo, ang hindi pagkakaloob ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa masasama ay kabutihan ng Diyos sa sansinukob. Kumbaga kung yung pangalawa, pag ang masama hindi niya binigyan ng buhay na walang hanggan, kabutihan ng Diyos sa masama. At yung pangatlo, kung hindi pinagkalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ng masasama, ay kabutihan ng Diyos saan? Sa universe o sansinukob. Bakit? Example sa isang tao na merong gangrena. Yung gangrena, isang matinding sakit po yun na kumakain sa laman ng isang tao. Gangrena. Halimbawa, ikaw ay na-diagnose ng doktor. Na-diagnose ka na meron kang gangrena sa paa nagsimula. At ang payo sa iyo ng doktor, putulin natin yung paa mo. Ikaw ba mag-iisip sa doktor na masamang doktor siya? Nagsuggest siya, putulin ang paa mo eh. Mag-iisip ka ba na masamang doktor? Hindi. Bakit nagsuggest ang doktor na putulin ang paa ng may gangrena? Kasi mahal ka ng doktor. Ayaw niyang kumalat at lamunin ang buong pagkatao mo ng gangrena. Kaya doon pa lang sa paa, pipigilan na ng Diyos ang pagkalat ng bakterya. Kung matatawag mong bakterya yun na gangrena. Ganon ang Diyos. Kaysa madamay ang lahat, ipuputulin na niya yung magkokos ng dating masamang kalagayan sa tao. So, ang hindi pagkakaloob ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa masasama, kabutihan ng Diyos yan sa sansinukob.
Tingnan nyo. Sa Isaiah chapter 26 verse 10, it is a hypothetical situation. It is based on, for the sake of discussion or for the sake of argument. For example, eto, basahin muna natin. Magpakita man ng awa sa masama, hindi rin siya matututo ng katwiran. Sa lupay ng katwiran, gagawa siyang may kamalian at hindi niya mapapansin ang kamahalan ng Panginoon. Kita nyo? Kaya sabi natin, hypothetical, hindi pwedeng mangyari. Just for the sake of discussion or for the sake of argument, sinabi ito ni Isaias. Na for example, magpakita ng awa sa masama. Okay? Sabihin natin masama siya. Dalhin pa rin natin, pilitin natin dalhin sa lupain ng katwiran. Pag dinala siya sa lupain ng katwiran, gagawa pa rin siya ng alin? May kamalian. Hindi niya mapapansin yung kamahalan ng Panginoon. Kaya hypothetical. Hindi pwedeng mangyari. Hindi pwede ho talagang mangyari. Na yung masamay pilitin na lang for the sake na, yan yung universal doctrine ng restorationism. Ano yung restorationism? Ito yung example ko kaninang sinulat doon sa libro ni Rabbel na Love Wins, na yung masama dadalhin pa rin sa kaligtasan. That is restorationism. Na walang mapupunta sa impyerno, kundi pipiliting dalhin. Hindi pwedeng mangyari ayon sa Biblia. Dahil yung masama, pag dinala mo sa lupay ng katwiran, gagawa pa rin siya ng kasamaan. Walang pinagkaiba sa gangrena na hindi mo putulin yung paa, kakalat yung gangrena sa buong katawan at mamamatay ka. Hindi pwedeng mangyari. Just for the sake of discussion, sinabi ito ni Isaias. Dalang masama pa rin ang tutumbukin niya. Ayun po yun. So, yung tatlong puntong ito, binanggit natin for the sake doon sa tanong na papaano magtatagpo ang hustisya at pag-ibig ng Diyos. Magtatagpo. So, sa ating paksa nga, mayroon na bang impyerno sa kasalukuyan? Of course, wala pa. Ang sabi ni Kristo sa Matthew chapter 13 verse 40, 13:40, kung paano ang pagtipon sa mga pansirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanyang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na pagpapatisod at ang nagsisigawa ng katampalasanan. At sila'y igagatong sa kala ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng ngipin. Yan po ay ang sabi doon sa katapusan pa ng sanglibutan. That is why sinabi din ni Pedro, sunod-sunod ko na po ito, sa 3:7, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. E di yung apoy itinataan pa. Kaya nga sabi ni Kristo, mangyayari pa yung paggatong sa kalan, sa apoy, sa katapusan ng sanglibutan. Kaya nga yung apoy itinataan, sabi ni Pedro, sa araw ng paghukom. Ano ibig sabihin ng itinataan? Reserve sa wikang English. Pansinin nyo, babasahin ko sa isang salin ng King James Version. But the heavens and the earth, which are now, by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. So naka-reserve yung apoy. Wala pa ho ngayon. So walang mga taong masasama na namatay ngayon na diretso agad sa impyerno, o mga taong namatay nung una pa na masama, diretso agad sa impyerno. Wala hong ganon. O ngayon, sa future hell, sa biblical hell, yung turo ng Bible na hell, saan ba makikita yung impyerno? Sabi sa Apokalipsis 20:9, Kapitulo 20, talatang 9, at nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. So saan galing yung apoy? Sa langit. Ito po yung panahon ng tinatawag na paglalapat ng hatol ng Diyos. Si Satanas kasama ritong ibubulid, susunugin sa impyerno. Ang apoy na yun, hindi gawa ng tao. Galing sa Diyos. So kahit espiritu si Satanas, masusunog siya at mamamatay sa pamamagitan ng apoy na galing din sa langit. So wala yung impyerno dito sa lupa, hindi gawa ng tao, manggagaling sa langit sa paglalapat ng kaparusahan ng Diyos. So sunod na tanong, gaano ba katagal nag-aapoy ang impyerno? Kasi nga, sa isipan ng marami ngayon, mula pa nung una nandun ang impyerno, yung mga masasama, sinusunog, tinutusta hanggang ngayon. Pinahirapan sila. So gaano katagal ayon sa Biblia?
Tingnan po natin ang turo ng Biblia, ikumpara natin sa paniniwala ng higit ng nakararami ngayon. Sa Malakias 4:1, may ganito tayong mababasa. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang dayami at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Verse 3, at inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, anong sabi doon? Yung mga masasama susunugin at sila'y magiging abo. Therefore, may katapusan ang pagsunog sa mga masasama. Hindi sila walang katapusan o walang hanggang tinutusta sa impyerno. Napakalupit naman nun. Hindi ho ganun ang Diyos. Kapag sinunog ka na ng apoy niya, nilamon na yung katawan mo ng apoy niya, at kapag naging abo na yan, tapos na ang pagsunog sa iyo. Ganun ho ang tinuturo ng Biblia. O ngayon ang tanong na sunod, bakit sinasabi ng Biblia yung mga salitang susunugin sa impyerno magpakailanman o walang hanggan? Sabi dito sa Apokalipsis 20:10, pakinggan nyo, at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. O hindi ba ito tama, Brother Melvin, na yung kasama na yung diablo? Ha? Kasama na yung hayop at bulaang propeta, susunugin daw ng magpakailanman. Di ba ang salitang magpakailanman walang katapusan? Depende. Sa Bible po kasi, depende kung paano sila ginamit. Dahil yung salitang walang hanggan, dito po sa Grego, ang salita niyan aionion. Aionion, tas aionion. Depende sa pinaglaanan ng salitang aionion. Kapag ang pinaglaanan ng salitang aionion or aeon ay mortal o mga bagay na nakikita sa sanglibutan, may katapusan yon. Pero kapag ang aionion ay ikinapit sa Diyos, literal na walang katapusan dahil ang Diyos walang katapusan. So pag ikinapit sa Diyos, literal. Pag ikinapit sa mga mortal, lalo na sa mga bagay ng sanglibutan, may katapusan yon. Anong katunayan? Ito po sa Judas 7. Ang sabi rito ay ganito. Judas, aklat ni Judas, talatang 7. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. O, di ba ang tinutukoy dito ay walang iba kundi yung Sodoma at Gomora. Matagal ng panahong ito. Sinunog sila ng Diyos ng alin? Apoy na walang hanggan. O, paganahin nyo po yung rationale, yung analytics. Ang Sodoma at Gomora ba ngayon nag-i-exist pa? Wala. Therefore, hindi na nag-aapoy ang Sodoma at Gomora dahil mismo ang Sodoma at Gomora hindi na makita sa panahon natin ngayon. Tapos na ang Sodoma at Gomora. Wala na sila. Nasunog na sila. Yung apoy na walang hanggan ikinapit sa mortal at sa mga material things na nandoon sa Sodoma at Gomora. Kaya wala na rin yung apoy kasi nasunog na sila. Well, in fact, sabi ni Pedro, 2 Pedro 2:6, at pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora na pinapaging abo nang maging halimbawa sa mga nagsisipamuhay na masama. O di yung Sodoma at Gomora naging alina? Naging abo. Kaya wala na yung Sodoma at Gomora, bagamat yung ginamit ay apoy na walang hanggan. Yun po ang tinatawag na definition of term at historical background ng salitang aionion na isinaling walang hanggan o magpakailanman. Pag ikinapit sa mortal, may katapusan. Yung apoy hindi titigil hanggat may kinakain siya. At yung apoy ng Diyos sa future, na si Satan na susunugin doon, pag naging abo yung mga mortal, although si Satan ang spirit, masusunog pa rin siya dahil apoy ng Diyos yun. Pagkatapos na masunog sila, ang sabi sa Malakias 4:3, maging abo sila sa ilalim ng inyong mga talampakan. So hindi totoo po na ang masasama,
ay sinusunog ng walang katapusan. Yun po ang sabi ng mga pangungusap sa Biblia. Isa pa, example natin sa Batandang Tipan. Kasi bagong tipan yung binasa natin ngayon. Although sa Malakyas, lumang tipan din yon. Exodo 21:6. Pansinin nyo ang usapan dito. Kung magkagayoy, dadalhin siya ng kanyang Panginoon sa Diyos at dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto at bubutasan ng kanyang Panginoon ang kanyang tainga ng isang pambutas at paglilingkuran niya siya magpakailanman. Ito pa yung ritual tungkol sa isang alipid doon sa bayan ng Israel. Kapag ang alipin ay ayaw na umalis sa kanyang amo, na pamahal sa kanyang amo, may ritual silang gagawin. Dadalhin sa harap ng Diyos, bubutasan yung kanyang alin? Tainga. Dadalhin siya sa pinto, sa haligi ng pinto, bubutasan ng kanyang Lord, yung kanyang amo, yung kanyang tainga, ng isang pambutas. At maglilingkod yung alipin o servant sa kanyang amo, magpakailanman. Napansin niyo po yung term, magpakailanman. Ibig bagang sabihin, mabubuhay yung servant na yun ang walang katapusan? Of course not. 3,000 years ago na sinabi ito, matagal nang patay yung servant na yun. So pinagana natin yung analytics, pinagana natin yung rationally, hindi natin pinapagana lamang yung emosyon. Dapat mangibabaw ang rationally. So ginagamit yung mga salitang walang hanggan, walang katapusan, depende sa pinagkapitan. Uulitin ko, pag ikinapit sa Diyos, literal. Pag kinapit sa mortal, may katapusan. Ang ibig lamang sabihin ng magpakailanman dito, as long as he lives. Habang siya'y nabubuhay, maglilingkod siya sa kanyang amo. Ganon din sa apoy na sinunog sa Sodoma at Gomora, habang may nilalamon yung apoy, hindi mamamatay yung apoy. Kapag wala na siyang kinakain, mamamatay na rin yung apoy. Kapag naging abo na, yung kanyang sinusunog. Ganon po ang paggamit ng Biblia ng salitang forever, eternal, walang hanggan, depende sa pinagkapitan. Yan yung mga talata po sa Biblia at napakarami pa niyan. Napakaraming example sa Biblia. So ngayon, tanong, bakit natin kailangan talikuran yung doktrina ng walang hanggang pagsunog, yung eternal torment na matagal ng turo yan? Turo rin nyo yan na pinasikat ng mga paganong Grego. Tingnan nyo yung impluensya ng mga Greek philosophers. Sila ho ang nagpasikat nito, although turo ito ng napakaraming mga pagano like Egyptians, Babylonians, Assyrians, Medo-Persians, Greeks, Romans. Inadapt na lang ho natin ngayon yan. Inadapt, pumasok sa backdoor ng Christianity. Tingnan nyo, hindi sa harapang pinto ng theology ng Christianity pumasok ang doktrinang eternal torment o walang hanggang pagsunog. Para yung magnanakaw yung doktrinang yan pumasok sa backdoor, sa likod dahil magnanakaw, hindi yan papasok sa harap. Yun, ganun yung kasama ang doktrinang walang katapusang pagsunog. Hindi ho yan turo ng Diyos. Kaya nga sabi ho natin, dito sa programang Reasons of Faith, mabubulgar, makikita ho yung mga maling turo kung gagamitan natin ng historical background, pag-analyze ng mga talata, definition of terms, in accordance with a systematic study of the Bible. Hindi tayo lalayo sa right hermeneutics, sa kanyang exegesis. So, bakit mo kailang talikuran? Una, mali. Dapat talikuran mo. It contradicts the Bible. Kinokontra niya ang turo ng Diyos. Ganyan ang kaaway. Laging kumokontra sa turo ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, dito ka sa puti, ang sasabihin ng kaaway, dito ka sa itim. Pag sinabi ng Diyos, punta kang hilaga, sasabihin ng kaaway, pumunta kang timog. Pag sinabi ng Diyos, pumunta kang silangan, sasabihin ng kaaway, pumunta kang kanluran. Pag sinabi ng Diyos, dito ka sa zig, sasabihin ng kaaway, dito ka sa zag, zigzag. Ganun ho ang kaaway. Laging opposite. So, talikuran mo yung doktrinang yan na may impyernong kasalukuyan ngayon na sinusunog na walang katapusan ng masasama. It contradicts the Bible. Pangalawa, it is a monstrous perversion of justice. Ito ay makahalimaw na pagbaliktad ng hustisya. Walang hustisya po dyan sa doktrina ng walang katapusang pagsunog sa masasama. Paano merong hustisya? Walang hustisya ho dyan. Makahalimaw ho na pagpaparusa yan. At hindi ganyan ang Diyos. Imagine ninyo, ilan ang pinatay ni Cain? Sa record sa Bible, isa lang, si Abel na kanyang kapatid. Halos 6,000 taon na ang lumipas. Ilan ang pinatay ni Hitler nitong 20th century? O sabihin natin yung mga Hudyo lang, nasa 6 na milyon. Bukod pa yung iba. Imagine niyo si Cain na isang tao pinatay 6,000 years ago,
Mula noon nasusunog na siya at pinapahirapan ng walang katapusan, samantalang si Hitler 20th century lang, although mas marami ang kanyang pinatay, nung 20th century lang siya nagsimulang masunog sa impyerno ng apoy. Imagine niyo yung walang hustisya, hindi patas. Isa lang ang pinatay ni Cain, mula noon nasusunog. Dapat tapos na ang pagsunog. Di ba? Kaya makahalimaw ho yan. Makahalimaw na pamamaraan ng hustisya, hindi ganyan ang hustisya ng Diyos. Kaya talikuran mo yan. Pangatlo, kung bakit mo kailangan talikuran yung doktrinang yan, it makes God into a fiend. Ibig sabihin yung Diyos, napakalupit. Napakawalang kwenta. Ha? Malahalimaw. Fiend. Pangapat, it makes sin immortal. Yung kasalanan ay nai-immortalize. Di ba yung immortality binigay lang ng Diyos kanino? Sa mga sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. Yun lang ang binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Hindi yung masasama. So ang kasalanan ho, may katapusan. Kaya nga mayroong solusyon na ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Pag naniniwala ka sa doktrinang walang katapusan pagsunog sa impyerno, therefore may buhay na walang hanggan ng masasama. Yung kasalanan na i-immortalize. That's why it contradicts the Bible. Hindi turo ng Bible yan. Panglima at pinakahuli, it makes God lose and the devil wins. Panalo dito ang demonyo. Talo dito ang Diyos sa doktrina. Kasi napatunayan ng demonyo na walang hustisya talaga sa Diyos. Di ba yung sinisigaw ng mga kaaway ng Diyos? Ang Diyos ay hindi hustisya. Ang Diyos ay malupit. Ang Diyos ay hindi mapagpatawad. Hindi nanalo dyan ng demonyo. Kaya talikuran nyo sa 5 rason na yan yung doktrina ng eternal torment at yung paniniwalang impyerno na walang katapusan o may impyerno na ngayon. Ito, babasahin ko sa Matthew 25:46. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapot ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Napansin nyo po yung pangungusap, i-analyze po nating mabuti. Yung mga masasama, saan mapupunta? Walang hanggang kaparusahan. Eternal punishment. Yung eternal punishment ay malaki ang pagkakaiba sa eternal punishing. Napansin niyo po yung grammar, yung paggamit ng salita. Pag sinabing punishing, walang katapusan nga, pinahirapan. Pero pag sinabing punishment, yung resulta ng kaparusahan na igawad. Yan ang sinasabing walang hanggang kaparusahan. Yung result ay naigawad. Hindi sinasabing eternal punishing, kundi eternal punishment. At sino lang ang may walang hanggang buhay? Di yung matuwid. Hindi po yung masama ang mabubuhay ng walang katapusan sa pagsunog. Nakita po ninyo ang pagkakaiba ng turo ng majority ngayon sa mundo? Na pinasikat din ng mga Gregong philosophers. Kaya diyan ang dapat nating maintindihan sa usapang ito, mga kaibigan. Kaya, masisisi ba ang Diyos? Kung ang tao ay mapupunta sa impyerno? Ito ang babasahin nating huling talata. Matthew 23:37. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Ikinumpara ng Panginoong Hesus yung kanyang sarili sa inahing manok. Nasa mga nakatira sa probinsya, itong mapapansin nyo, lalo na sa mga may alagang manok. Yung may inahing manok na may sisiw, pag sapit po yan ng dapit hapon, yung kanyang inahing manok, tinitipon talaga niya yung mga sisiw niya sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Para bigyan ng proteksyon yung kanyang mga anak at hindi mapahamak. Di ba? Sa probinsya, kakainin lang ng mga daga yung mga sisiw. So, pinaproteksyonan niya ng inahing manok. So, ginamit ni Jesus Christ yung comparison kung paano niya pinipilit na tipunin yung mga tao patungo sa kaligtasan. Pero ang sagot, ayaw kayo. That is why sa una nating bungad, sa unang 3 punto doon sa pagpapatuloy ng ating paksa, walang sino mang dinadala sa impyerno ang Diyos. Ikaw ang magdedesisyon kung saan kami mapunta. Ang Diyos naglaan na ng lahat ng solusyon
Buhay ng kanyang anak ang ibinigay para maibalik ka sa kanya. Dahil ang tao, sa original na paglikha ng Diyos, nandiyan yung face-to-face communion. Face-to-face relationship. Mukha ang kausap ng Diyos ang tao, mukha ang masaya sila sa kanilang relasyon. Yun yung kalagayan ng tao sa kanyang original na paglikha. Ang plano ng Diyos, mabuhay ang tao na walang hirap, walang lungkot, walang sakit, walang kamatayan, walang problema. Sinira lang yan ng kasalanan sa pamamagitan ng dyablo. That's why handa ang Diyos na binigay ang buhay ng kanyang bugtong na anak. Para solusyonan, ibigay yung provision kung paano ang tao'y maibalik uli sa dating sitwasyon. Yes, hindi tayo para dito. May plano ang Diyos, ibalik tayo sa dati na kasama siyang mukhaan na masayang mabubuhay tayong walang katapusan. Nakita niyo yun? Pero ang sagot ng mga tao sa pagpipilit ng Panginoon, ayaw kayo. Ayaw kayo eh. So, decision mo yon. Yan ang binigay ng Diyos sa tao. The freedom to choose. Hindi niya pwedeng pilitin. Dahil sabi sa Isaiah 26:10, a hypothetical situation na magpakita man ng awa sa masama, sa lupay ng katwiran, gagawa pa rin siyang may kamalian. Yung gangrena kakalat pa rin sa buong universe. Gangrena ng kasalanan. That is why, ang dadalhin lang ng Diyos sa paraiso ay yung gustong mapunta sa paraiso. At kasama ka dyan, kaibigan, na gustong dalhin ng Diyos. Desisyon lang ang kailangan. So, dito po sa ating pinaksa, yung impyerno ay wala pa sa kasalukuyan. Pinaliwanag sa 4 na salitang Hebreo at Grego. At ang impyerno sa future pa. Wala pang sinusunog na masasamang tao ngayon. Wala pang natutusta ngayon. Ang masama ay nasa libingan. Sila'y natutulog sa alabok ng lupa. Yan ang sinasabi po ng Biblia. At ang gusto ng Diyos, mapunta tayo doon sa dating relasyon sa Kanya. Ayaw niyang mapunta tayo sa impyerno o kapahamakan. Kaya libre ang panawagang ito ng Diyos. Desisyon lang natin ang kailangan, kaibigan. So dito sa ating pong itinanghal na paksa, nakita po natin mga kaibigan yung truth about hell. Ayaw ng Diyos na mapunta ang sino man doon. Ikaw ang magdedesisyon. So simulan mo na ngayon kaibigan ang desisyon. Nandyan ang kamay ng Diyos, inaabot sa iyo. Nandyan ang banal na Espiritu ng Diyos, magbibigay ng gabay sa isip mo para malaman ang katotohanan, para maanalisa ang lahat ng mga bagay na ito bang naririnig ko ngayon? Ito bang pinapaniwalaan ko ngayon? Turo ba ng Diyos o turo buhat sa tradisyon o pasa-pasa lamang paniniwala ng tao, in particular sa issue ng hell or impyerno? Narinig po natin ngayon ang panawagan ng Diyos. Narinig po natin ngayon ang katotohanan. So anong desisyon mo? Nasa sayo yan, kaibigan. Pero sa ganang atin, sa ganang amin, kami ay maglilingkod ang aming buong sambahayan sa ating Panginoon. So maraming salamat po sa inyong pag-antabay at patuloy na panunod sa ating programa sa second episode ngayong araw na ito ng November 3, 2019. Ang programang Reasons of Faith, mga kaibigan, ay pansamantalang nagpapaalam po sa inyo. Ngunit bago yon, tayo po muna ay dumako sa pananalangin, pagpapasalamat sa Diyos. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, napakabuti ninyo sapagkat kami po'y sinamahan ng Santong Espiritu upang maipabatid ang usapin tungkol sa impyerno. Salamat sa inyong pag-ibig, ayaw ninyong mapahamak ang sino man. Salamat sa solusyon na inyong ipinagkaloob at patuloy kaming manindigan na lumakad sa landas ng katotohanan. Patuloy na pagpalain ng programang ito at manatili na maging matatag upang maisulong, maiparating ang katotohanan ng inyong salita at hindi salita ng tao sa lahat ng aming mga tagapanood at sa mga nagsusuri ng inyong kasulatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, Brother Ben. So wala na tayong oras, so babatiin natin itong mga nakaantabay. Sila Brother Richard Zamora, si Grace Ann Zamora na na-meet ko kahapon nga pala sa Angono Church, doon tayo naglingkod na maghapon. Itong mag-asawang ito, sila po ay talagang masugid na taga-subaybay ng kapitulo bersikulo at sila po ay tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo at sila po ay nagpamiyembro doon sa Angono Church noong June. Ako po ay natutuwa na sila po ay nakadaupang palad kahapon. Brother Richard, Sister Grace, patuloy na ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Si Brother Wilmer de la Peña,
Fernando Bicmundo, dyan po sa parte ng San Miguel, Bulacan. Si Brother Gerald, dyan po sa Japan. Siya po ay nanonood ngayon. Siyempre si Sister Uy. So, yan po ang ating pagbati. Salamat, Brother Ben, sa iyong pagsama sa akin sa ating programa ngayon bilang ating nag-iisang technical crew. Praise the Lord. Okay, so, sa pangalan po ng Reasons of Faith Media Ministry, sa bumubuo ng Board of Trustees ng ating programa, sa lahat ng ating mga kaibigang nananalangin upang ito ay magpasimula at patuloy na mamayagpag sa pamamagitan po ng internet. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos at antabayanan po ninyo ang susunod na episode po ng ating programa. God bless us all. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith. Deal with the evidence of our faith. Why we believe. What we believe. Ito ang programang walang pinapanigan. Ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side. We take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa